kung talagang kumpiyansa kayo kay Sara Duterte na mananalo, eh bakit sa hindi nyo na lang hintayin kaya, no, yung 2028? Bakit kailangan pang mang-agaw? Bakit kaya kailangan pa nilang mang-agaw ng posisyon sa pagka-presidente? Ay, kasi nga pala, no, lumalabas yung mga baho, naiimbestigahan yung mga baho. Kaya po, yung mga naiimbestigahan, nagtutulong-tulong, nagsasama-sama para po pabagsakin, pababain si Pangulong Bongbong Marcos. Eh bakit po ganon? Eh kapag hindi yan nila napababa, mga bossing, tapos ang maliligayang araw nila. Ang sabi ng Pangulo, ang sabi ni Boying Remulla, sa Pasko, sa Oblo magpapasko ang mga yan. Kaya po, rat-rat na po sila ng rat-rat. Diba? Kaya kailangan ipinipilit na po kay si Sara Duterte ang maupo. Dahil kapag kayaan, naagaw nila ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos, lahat po yan acquitted. No, baka po ang pinakamasaya, mga kababayan, yung malapit na din hong mategi na si Chavit Singson. Tayo pa ba? Diba? Hindi ho natin pinapanalangin na mategi. Pero yan mga kababayan, onti na lang din po yan. Tingnan nyo nga yung Tao Chent na nandoon sa loob ng International Criminal Court. Mukhang abo na talaga uuwi. Si Chavit Singson, sa buong buhay niyan, hindi siya nagaganito di ba? Hindi na iimbestigahan sa buong buhay ni Chavit Singson. Walang bumibira sa kanya. Kaso mga kababayan, ngayon, naiimbestigahan din yata doon sa mga flood control, doon sa mga ghost project. Kaya po, yung lolo, imbis na itutulog niya na lang po, ayun, araw-araw, nagpapa-interview, araw-araw pong may press conference. Kahit 2:00 o 3:00 yata na madaling araw, pag sinabi mo, interview mo yan, sasalang sa interview yan di ba? Yan ay, ang dahilan po niyang mga yan, mga kababayan, nalalapit na po ang Pasko. Tayo, lahat dito, magpapasko ng masaya. No? Pero yung mga yan, nasabit sa flood control, sabit sa mga ghost project, baka po pati yung ate, na nadadawit o nasasabi na, magsasalita na daw yung bagman. Di ba, Ai Chang? Mukhang magpapasko din sa Oblo. Hindi ko alam kung alin sa dalawa Kasi ang sinasabi, yung bagman daw, yung bagman daw magsasalita na. Kaya daw nagsalita din sa Iglesia ni Cristo ng kung ano-ano, walang katotohanan. Tapos, yung pangalawa naman, dawit daw sa Pogo. No? Kaya pala tumulong na maisabatas yung Pogo. Alin doon, mga bossing? Kaya silang lahat, ayun. Tumanggi muna daw. Tumanggi muna daw sumagot si Vice President Sara Duterte sa tanong kung ready ba siya na mag-take over sa Malacanang o pumalit kay Pangulong Bongbong Marcos. Ready nga, di ba, madam? Naalala nyo yung INC? Nakabarong na po kayo na pambabae. Hinihintay na lang na sumanib sa kanila yung AFP. Hinihintay na lang na suportahan sila ng Philippine National Police. Hinihintay na lang na sumuporta din ang Simbahang Katoliko. Kaso mga kababayan, lahat po yan. Sorry, wala. Tablado. No. Biruin mo. Anong oras kaya nila pinagbarong si BP Sara? Tas kung makikita nyo yung mga post ng mga DDS, President Sara Duterte! President Inday Sara Duterte, huwag ka nang alis ng bansa, Sara Duterte. At ito take note namataan pa si Saldico nung mga araw na iyon, nasa Japan po. Para siguro, isang biyahian na lang, Pilipinas na, pagka nakita nila, naku, ayan na, sumasama na ang puwersa o kasundo na ang Armed Forces of the Philippines sa kanila. Si Saldico, okay, biyahe na tayo ng Pilipinas. Ako ang bayani ng mga DDS. Ako ang itataas na kamay ng mga DDS. Acquitted na din ako. Baka yan pa nga din ang naipangako, di ba, Tarantaro? Music Stories. Merry Christmas sa kulungan. DDS, Joel Cheese, Jinggoy, Bato, Diskaya.
Huwag mong ibilang diyan si Bato. Magagalit ako sa iyo. Music story kapagka ibinilang mo diyan si Bato. Dahil si Bato, international ang pupuntahan nun. Hindi yan basta-basta sasama. Diyan sa diyan sa Oblo, sa Pilipinas. Ang gusto na si Bato, doon po sa malamig. Ang gusto niya si Bato, doon po sa, kumbaga parang may OFW tayo na senador. Yun ang gusto ni Bato de la Rosa. Kaya nga po nagtatago, mga kababayan, di ba? Isa din po yan sa umaasa na maging presidente na po si Vice Presidente Inday Sara Duterte. Napapakamot ako ng ulo sa inyo, mga DDS eh. Biruin mo, asang-asa na kayo. Sabi naman dito, parang parang walang intention, parang hindi niya trip, parang hindi nagmamadali na maupo o maagaw ang titulong presidente kay Pangulong Bongbong. Yan ang hindi ko muna sasagutin kasi magkakagulo tayo. Pero nung sa INC, nakabarong na ang Vice Presidente. Halos lahat po sila ang post na President Inday Sara Duterte. Ayun, umuwing luhaan. Pagkatapos po, mga kababayan, nung INC rally, wala po na pala. Ang presidente pa din po natin ay ang Pangulong Bongbong Marcos. Kinabukasan, balik sa dating gawi. nagkalat lang doon sa sa kung saan pinagdausan yon. Sabi ni Sherwin 884, lalakas ang benta ng mga punerarya kapag si Sara Duterte ang presidente. Malamang baka pati ako mapunerarya na nun, mga bossing. Diba? Baka pati ako, pantay na ang paa nun. Sherwin 884 pa shoutout. Sinoutout na nga kita, Sara Lustay. Pinagbihis ng maganda, ibubub sa tinabaw. Hindi mga kababayan. Ang katotohanan at talaga namang dahilan ng mga ito na gusto nilang maagaw ang kapangyarihan para pumatigil na lahat ng mga iniimbestigahan. Kasi naman si Pangulong Bongbong Marcos sobra sa tapang walang sinisino-sino 'di ba? Sinino ba si dating Pangulong Duterte? Hindi. Uy Mark, hindi naman si Bongbong Marcos ang nagpakulong doon. Kala niyo lang 'yun. No? Ako naniniwala, may pitik ni Pangulong Bongbong Marcos. Magulo yung mga yan sige na nga. ICC, pakikuha nyo na nga yan. Ganun yun. Ako naniniwala Presidente, pasensya ka na hindi ako naniniwala na wala kang wala kang pitik na sabihin na arestuhin na ng ICC si dating Pangulong Duterte. Baka nga kapag inamin pa ni Pangulo yan sa tingin nyo, pagka inamin pa ni Pangulong Bongbong Marcos, binigyan ko na sila ng go signal. Baka ang mangyari pa niyan, sabihin ng taong bayan, yun, ayos, naramdaman namin yung pangil ng presidente. Di ba? Sabi na ayaw makisali ni Marcos Jr. kasi sasabihin na ganito, ganyan. Pero kapag baka inamin pa ni Pangulo na kasali ako, isa ako sa nagdesisyon, isa ako sa nagsabi, baka magustuhan pa ng mamamayang Pilipino. Yan mga kababayan, di ba? Great pretender ka sa Ramao. Naku, magagalit sa iyo mga DDS niyan. Nakabarong ka na, pahiya ka na. Di ba nakita natin lahat yon? Mga bossing, sabi ni Ron O'Neil, ikaw ba naman araw-araw bastusin di ba? Totoo mga kababayan, nung mga panahon na yon, tayo na nga ang naiinis kay Pangulo sino dito? Taas ang kamay. Nung mga panahon na yon, naiinis kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi araw-araw na siyang binabastos nitong mga Duterte, araw-araw na siyang binabastos ng mga DDS. Pero tahimik lang. Syempre, ganyan po kakalmado ang ating Pangulo, mga kababayan. Sinusubukan niya na kumalma yung mga nasa ibang lugar muna. Mark Alfred Ocaña, shout out sa iyo. Di ba, tahimik? Visit na tayo kay Pangulo. Ako sabi ko, ano ba naman to si Presidente? Hindi pa kilusan itong mga ito. Panggugulo na sa bayan. Naiinis na din ako kay Presidente nun. Pero tahimik lang po. Ito ngayon mga kababayan, lumabas na ang pangil. Madami naiinis sa atin.
sobrang bait ng pangulo, sabi nung ano, nung binibira siya ng binibira ng dating pangulo. Naghihintay pa sila ng Nobyembre 30 kaya hindi hubarin yung barong. Extension ba 'yon? Ano, patuloy ba 'yon? Ay Diyos ko po Lord, ang haba nun. Biruin niyo 'di ba, Ma'am Preselita, Olitan, oh kabady, ang habang araw nun. Pero November 30 mukhang hindi na gano'n ka-ano. Ang tingin ko do'n sa November 30, eh, 'yun straightforward na ano 'yun, para laban sa mga korap ho 'yun mga bossing, hindi pagpapababa sa pangulo. Kasi ang nakita ko ho mga kababayan, eh, ang nangunguna parang si Sel Jokno, yung Nobyembre at 30 ho. Ano 'yun masisipa na naman ang mga DDS nun. Mm.